So it's already recorded, so you guys will be able to watch this again kung hindi nyo matapos. Pero I highly suggest mag-join kayo sa Telegram namin because I'll be sending there yung link kung saan nyo pwedeng balikan yung video. And then, ayun, ayan. So, Coach Aaron, dyan ka na ba? Tapos ka na ba kumain? Pasensya na at ano. Hello, ma'am. Yes po, tapos na po. Ayan. So, let me just introduce to you si Coach Aaron is the one who's doing my webinar for copy trading. So, he is sharing about how you will be able to navigate your Light Finance application para at least mag-guide niya kayo and malaman niyo kung paano kayo mag-start mag-register, mag-verify ng account niyo, mag-fund, mag-withdraw, and everything else. So, itanong niyo na lahat ng questions niyo kasi I turned off my Telegram channel for the meantime because I'm cleaning it. I'm removing all the scammers. So eventually tatanggalin ko, makakapag-message din kayo doon, pero right now hindi kayo makakapag-message doon because of nag-clean up ako doon. So ang nakakapag-message lang doon is si Coach Aaron, nakakapag-message ka ba doon? Yes, ma'am. Opo. Telegram, ayun. So si Coach Aaron nakakapag-message siya doon and ako nakakapag-message, ayun. So yun lang. So I hope guys na magstay kayo for the rest of the night and sana marami kayong matutunan. So yun na Coach Aaron, it's your turn. Okay, salamat po, ma'am. Ma'am, hindi ako makapag-share ng video ko. Ayan, okay. Uy, ayan, okay. So, good evening po. Ma'am, mahina ba? Nako, mukhang problema nga po ito sa sa iba. Hello po, ito, ilalapit ko na. Mahina talaga. Ayan, okay. Yan, yan, yan. Ayun, okay. So, ilalapit ko na lang po. Okay, ilalapit ko na lang. Ma'am Lady, makakapag ano ka ba? Makakapag answer ka dun sa question and answer nila pag Yeah, sa chat. yeah. Oo, sasagutin ko naman. Ayun, okay. Ah. Sige po. Kasi para kung may hindi masagot doon, babalikan natin 'yon. Tapos po para po sa lahat, kung meron po kayong questions, ilagay niyo po doon sa Q&A kasi pag doon sa chat na natatabunan. So pag doon sa Q&A, mas natin makikita natin yung mga tanong. Ayan. Saan po kayo ngayon? Nandito lang po ako sa bahay. Opo. Ayan. Okay. So start po tayo. Ayan. Ayan, naka-share screen na po ako. Kita po ba? Kita naman po. Ayun, kita naman. Okay, salamat. Salamat. Inayos ko lang. Ayan, yan. Okay. So, ilan ba tayo ngayon? Ang dami natin, 148. Ang dami pala natin. Um, Pwede po bang malaman, pa-type 1, kung first time yung umattend ng copy trading na webinar? Yung first time. Ang dami. Okay. Okay, ang daming first timers. Okay. Okay. Yung ano po, yung pa-type 2 naman kung first time nyo rin umattend ng webinar related sa forex trading. Yung first time related sa forex trading. Number 2 po. Para lang po makita natin. Ayun, okay, madami talaga. So, marami po talaga, ayan, tuloy-tuloy pa rin. Marami po ang yung ngayon pa lang ma-introduce sa forex trading saka sa copy trading. Okay, sige po. Para malaman natin paano yung mahina talaga. Ano po sagad na po kasi ito eh. Teka, alisin ko kaya itong Yan. Inalis ko na to. Okay na. Palakas na lang po audio nyo pag goods naman daw. Ayan, ayan, ayan. Okay.
Opo. O, sige, sige. Okay, start tayo. Salamat po sa ano, loud and clear. Patodo na lang po ng volume niya. Sagad na rin tong boses ko eh. Okay. So, good evening po sa lahat. Ngayon po is pag-uusapan natin yung um, three easy steps paano makapag-start ng copy trading sa Forex. Okay, so sana po ito pong ano, itong webinar is by the end of the webinar, makita natin, ma-assess natin ang sarili natin if para sa atin ba itong ano, if para sa atin ba itong Forex copy trading. Kasi po, hindi po para sa lahat ito eh. Although passive income ito, at very easy at ano nga, passive nga. So sobrang dali lang, wala kang gagawin. Pero hindi po ito para sa lahat. Okay? Kasi po ang risk nito is mataas. So sana po ma-assess natin sarili natin kung para sa atin ba to, kung fit ba ito sa ating lifestyle, sa ating personality, sa ating character. Okay, so stay tuned lang po para mas malinawan tayo. So ang mga ano ko po, ang mga explanation ko po is ibe-basic ko na lang para sa karamihan, mas maintindihan ng karamihan. Okay po. So start tayo. Okay. So ito po yung ating mga pag-uusapan. Paano mag-start sa copy trading? So step 1 tayo, registration, tapos verification and funding or deposit. And then lastly yung copy trade na, magka-copy trade na tayo. Okay. Okay, so bago ang lahat, risk warning pala muna. Okay, so ang forex trading is a high level of risk. Meron siyang nagke-carry siya ng high level of risk at hindi ito para sa lahat. Okay po. At kung gusto nating pumasok dito sa forex trading, huwag po tayong maglalagay ng pera na hindi natin afford mawala. So kailangan po yung perang yun is nakaalat lamang para dito sa trading. Huwag po natin kukunin yung mga life savings natin, yung mga pambayad natin ng bills, wag na wag po natin gagawin yun. Teka lang. Ayan. Ayan. Okay pa rin po ba? Binuksan ko lang electric fan. Init. Okay. Wag po tayong kukuha ng pera na gagamitin natin dito na pambayad sa bills. Kasi po, wala pong guarantee dito sa forex trading. Although malaki at talaga ang chance na lumago ang ating pera sa mabilis na paraan, pero wag po tayo maglalagay ng pera na hindi natin afford mawala. Okay po, sana po malinaw po yan. Huwag tayo mangungutang po talagang wag po tayo mangungutang. Okay? So, ayan. So, okay, step 1. Gusto natin magsimula. Anong unang gagawin natin? Magre-register muna tayo. Okay. So, ang registration is nandyan sa chat box. Nandyan po yan sa step 1. Ayan, nandyan po. Ano ko, na-paste ni Ma'am Lady yan eh. Yung registration link. Anyway, nandyan po yan. So, kunwari maglalagin tayo, no? Kunwari maglalagin tayo. Ayan, login tayo. Copy-paste natin to. O kaya click mo yung link. Diba? So, paste natin yan sa browser natin. Ayan. Okay. So, ito yung ano natin, di ba? Yan na. Yan, ayan. Check nyo po dun sa, sa chat box. Nandiyan po yung step 1 natin. Registration. Ayan. Okay. So, yan po yung link ha. Make sure yan po yung link na i-click nyo. Okay. And then, dito po sa upper right, may registration dito. Click nyo lang po yan. Yun. And then, yan, i-fill up nyo lang po yung mga information nyo, country, date of birth, tapos, yan, lagay nyo lang, continue. Tapos, yan, magsiset na kayo ng email and password nyo. Anong email nyo, tapos mag-set kayo ng password nyo. Tapos, click nyo lang po itong dalawa, then continue. Okay. So, ganun lang po siya kadali. Step 1 po yun, ganun lang. So, after nyo magawa yun, ito na po yung ano sa inyo. Maglalagin ulit kayo dun sa same link, no? Same link. And ito po na yun. Ito na po yun. Ito na po yung makikita nyo sa screen nyo. May account na po kayo. Nandiyan po yung pangalan nyo. Ganyan.
Okay. Step 1, complete. Next, anong susunod? I-verify na natin yung account natin. Okay. So, paano mag-verify? Okay. So, pakita ko sa inyo ano na sa website na mismo. Okay. So, para mag-verify na account, kasi kailangan natin ma-prove na sa atin talaga tong account na to, tayo may-ari. Okay? So, para mag-verify, dito po sa kaliwa, meron ditong profile. Click nyo po yan. And then, dito, verification. Ayan. Verification. Ngayon po, para po sa mga naka-mobile, hindi nyo po basta-basta makikita yung verification. Kailangan nyo pong i-swipe yan. Okay, swipe nyo lang po yan. Tapos lalabas yung verification. So, click verification. Ayan. And then, meron tayo ditong apat na kailangan i-verify. Okay? So, ang kailangan po dyan is email, mobile number, identity, tsaka yung address ninyo. Okay? So, paano natin gagawin to? Sa email po, click nyo lang po yung edit. Tapos, kung nag-register naman kayo, di ba, using email, buksan nyo lang po yung email niyo. Tapos, meron po dong message mula sa Light Finance. Follow nyo lang po yung steps. Meron po dong parang code or OTP na i-fill in nyo rito para ma-confirm na sa inyo nga yung email. And then, after nun, okay na yan. Tapos, sunod naman is mobile number. Ganun din, edit nyo lang. Tapos, lagay nyo yung number ninyo. Yung mobile number ninyo. And then, may magsasend ulit ng code or OTP sa inyong cellphone at yun ang ilalagay nyo rito. Okay? Tapos, okay na rin yun. So, dalawa na lang. Ang pangatlo is proof of identity. Okay? Ang mga example po niyan is yung mga ID, syempre, na may sige, pindutin muna natin to. So, name nyo, gender, tapos continue. Ayan, ito pala. Ano yung mga pwede nating i-upload? Pwede nating i-upload is yung passport, driver's license, yung mga government IDs natin, national ID, UMID, PhilHealth. Basta po yung ID na yon or yung document na yon is merong picture ninyo, may first name and last name, date of birth, tapos yung ID number or document number. Okay? And kapag po i-upload natin siya, kailangan po clear, walang edit, hindi nyo po i-edit yan kahit ano, tapos walang crop, and kailangan po yung file size is less than 15 MB. Okay? So ano po yung, ito po ay karaniwan na reason bakit na-deny yung verification dahil po crop po yung ina-upload ng mga client. So ano pong ibig sabihin nitong crop? Kunwari po, ito po yung camera nyo. Di ba ito yung camera nyo? Ayan. Tapos ito yung document ninyo. So pipicturean ninyo. Ang nangyayari kasi, nakakrop siya yung ganyan, no? 'Di ba? Hindi siya nakukuha ng buo. So kailangan po buo siya. And then kailangan po kapag i-upload niyo na to, kailangan may space po siya sa gilid. Parang ito ulit yung camera ninyo. Kailangan po ganyan. Ayan. May space siya dito. Yan, kailangan may space po para kita siya buong buo. Okay? So kung gagamit po kayo ng passport, kunwari sa pag-upload niyo, wag po yung front page lang. Kunwari ganyan. Ito lang. Hindi po tatanggapin yan. Kailangan po buo. Yung buong passport mismo. Okay? Sa lahat po ng dokumento, kailangan buo. Ayun. Okay, so after po nyan, i-click nyo lang po itong add file. Tapos yun, i-upload nyo na kung nasan man yung document niyo. Okay? Then, after nun, yung address naman. Okay, so click nyo lang po yung edit, tapos kung anong country kayo, anong region, yung mga region 1, region 2, diba? NCR, ganyan. City, tapos address ninyo, tapos postal code. Okay. Ito po, kung ano po yung ilalagay ninyong address dito, kailangan po, kung ano yung i-upload nyo na document, kailangan parehas kung dun sa ipoprovide ninyo na address. Okay, so kung magkaiba po yan, made-deny po yan, made-decline, hindi po tatanggap yan. So make sure po na parehas kung ano man yung ilagay nyo rito. Kung sakali naman po na hindi na kayo nakatira doon, okay lang naman po yon. Basta po available yung document na yon, tapos kung ano yung address na nandun,
yan yung ilalagay nyo rito. Ito yung provide nyo na details dito. Kailangan lang po talaga is parehas sila. Okay? And kung ano po yung gagamitin nyo rito, hindi na po pwede yun kung nagamit nyo na dun sa profile as a proof of identity verification. So, hindi po sila pwede magkapares na document. Okay? So, ano rin ba yung mga pwedeng document na pwede nating i-upload? Pwede po dito is, kailangan po pala nakapangalan sa inyo ha. Sa inyo po mismo yan, kailangan. Okay? So, ano yung mga document na yun? Utility bill, yun, di ba? Meralco, tubig, yung bank statement ninyo, yung mga tax invoice, tapos kung ano-ano mang certificate na galing sa government. Ang kailangan po is nandun po yung pangalan ninyo, pangalan at apelido, nandun yung address ninyo, syempre. Tapos kailangan yung document na yun is dated within the last 3 months. Okay? So, ano po ba ang masasuggest ko na na best na pwedeng i-upload dito? Okay? Ang masasuggest ko po is barangay certificate. Okay? Kasi po ako po mismo nag-try nito, napakadali lang po kumuha ng barangay certificate. Okay, pupunta lang po kayo sa barangay ninyo. Syempre, malapit lang yan. Tapos, mag-request kayo ng barangay certificate, maibibigay po yan sa inyo within 5 to 10 minutes. Mabilis lang po yan. And then, yun, uwi na kayo, upload nyo na. Mabilis lang po yan. Yan po yung parang pinaka nire-recommend natin kasi very easy yan. So ganun pa rin, kailangan po pag i-upload ninyo, pag pinicturean ninyo, walang edit, walang blur, kailangan malinaw, walang crop, and kailangan full page ng document. Okay? And then, i-upload nyo naman dito. Add file ulit, tapos hanapin nyo lang kung nasan man yon. And then, click continue. Okay. So, ang verification po natin is nako-complete po yan within the day. So, expect nyo po within the day yan or even oras lang po yan or even minutes. Mabilis lang po yan. Basta po tama po yung pagkaka-upload ninyo. Okay? And then kung may tanong po kayo sa verification, tanong nyo lang po dun sa GC natin para mag-guide din kayo ng community kung ano bang pwede pang i-upload. Okay? So, ang verification po pala, yun nga, minutes lang. And sa weekends po, wag po nating asahan ma-approve yan. So, weekdays na lang. Kung mag-upload man tayo ng Sabado, wag natin expect yan na Sabado or Linggo ma-approve yan. Sa Monday na po. Okay? So, ayun. Questions. Tingnan tayo sa Q&A. Paano po malalaman pag verified na? Verified na po kayo kapag yan, itong green. Makikita niyo yan dito. Green, green, green. Verified na po yan. Ayun. Yun lang. Ay. Tapos, yes, may promo code po tayo. May promo code tayo. Marami po akong listahan ng promo code. Send ko na lang mamaya kasi madami rin yun eh. Opo. Dami yung promo code natin na pwede pagpilian. Okay. Ayan, yung tanong ni Ma'am Angel, yung $50 na capital. Mamaya po, natin yan, pag-uusapan natin yan. Bibigyan natin ng example talaga, i-compute po natin yan. Okay. Okay. Yung sa chat po, dito na lang sa Q&A yung mga questions nyo po dito na lang para mas makita natin. Yung Islamic account, need po ba? Optional po. Ang Islamic account is optional kung ayaw nyo pong makaltasan or madagdagan ng funds. Meron po kasi tayong tinatawag na swap fee. So, ito po yung mga trades na hino-hold nyo overnight. So, pag nag-hold po kayo ng trades overnight, makakaltasan po kayo or madadagdagan. Depende kung ano naman yung trade na hawak ninyo. So, kung ayaw nyo po ng mga ganong deduction, i-fill in nyo lang po. Wala na pong problema kahit hindi po kayo Muslim. Okay lang po yan. Ayan, si Ma'am Lady tumutulong sa question and answer. Dito na lang po sa Q&A. Ayan. Okay, so let's proceed. Para makarami tayo. Ayan.
Okay. So next, magde-deposit na tayo. Okay. So ito po pala, paalala ko, huwag po tayo mag-deposit hanggang hindi pa kompleto yung verification natin. Huwag po tayo magmamadali ha. Kasi po, pag nag-deposit kayo tapos hindi naman kayo verified at hindi kayo na-verify talaga, mahihirapan po tayo makapag-withdraw. Okay? So, yun po, paalala po yan. I-verify nyo muna, fully verified, and then deposit na kayo. Okay, so paano mag-deposit? Dito sa kaliwa ulit, nandito yung finance, and then deposit. Ayan. Marami tayong deposit method. Depende po sa inyo yan, sa kung ano, saan kayo convenient. Isa pong example dito is yung through crypto deposit. Meron din tayong bank transfer. Meron din tayong local deposit. Okay? Meron din tayong bank transfer, help to pay. Meron din tayong bank card. Okay? So debit card ang ano natin dito. Pero Visa lang po. Ang Mastercard hindi pa pwede. Okay? So Visa card. Okay, so magbibigay po ang example ng paano mag-deposit sa GCash. Okay, kasi GCash po is very common sa atin. So ito na lang po yung gagamitin kong example. Although marami tayong deposit method, tapos pag-usapan na lang natin doon sa Telegram kasi pag pinag-usapan natin yan lahat, mauubos talaga oras natin. Okay? So, para lang makapag-proceed tayo, paano mag-deposit, gamit tayo GCash. Okay? So, paano ba? Deposit, and then bank transfer instant. Click nyo po yan. Okay? So, sa trading account, yan na yun. Okay? Tapos, choose deposit amount. Pwede kang mag-click dito. Diba? 10,000, 20,000, 40,000, 1 million. Okay to, 1 million. Tapos, kung wala naman dyan sa pagpipilian, lagay nyo na lang. Magkano ba? Sabihin natin $100. Ano ba yung $100? 5,700? Kulang pa. Okay. Sabihin natin 5,800. Ayan. 5,800. Okay. Ngayon, yan na po yun, no? So, pag naglagay kayo ng peso dito, mako-convert na siya. Makikita nyo yung kung ano ba yung conversion. Okay. So, meron din ditong promo code, pero hindi na natin itong i-click kasi po, ang promo code is not applicable sa copy trading. Okay. So, huwag na po natin i-click yan. And continue. And then, confirm nyo lang po yan. Okay. And then, mare-redirect po kayo dito sa ganyan. After nyan, click nyo lang po yung e-wallet. And then, hanapin nyo dito yung GCash. Ayan, GCash. Tapos, click Pay with Globe GCash. Ayan. Okay, loading lang yan. And mare-redirect na naman kayo dito sa GCash. Okay. So, login nyo lang po yung number ninyo. Diba? Login nyo lang po. Tapos, may mag-send sa inyo OTP. Lagay nyo lang din. Tapos, tatanungin kayo yung PIN code nyo. Login nyo lang din. And then, after nun, may confirmation. Click confirm. And after that, magiging successful na po yung deposit ninyo. Okay? So, I suggest din pala na take screenshot dun sa mga transaction natin para kung sakali lang na mayroong anomalya, may nagkaroon ng problema sa deposit, kunwari yung internet connection nyo hindi nag-push through, ganyan, naputol internet ninyo, at least meron kayong resibo mapapakita. Okay? So, after po nyo makapag-deposit, paano nyo malalaman pag successful yung deposit ninyo? Pag tumingin po kayo dito sa baba, may makikita po kayong balance ninyo. Yan. So, kung magkano man yun in dollars, lalabas po yan dyan. Or, pwede nyo i-check dito sa finance. And then, history of transfers. Ayan. Nandyan nyo makikita. Okay? So, kapag green, deposit. Pag red, withdrawal. Ayan. Okay. So, yun. Ayan.
Okay, so Ma'am Lady, salamat sa pagsagot. Tuloy-tuloy lang po. Yan. Sige, para ako tuloy-tuloy lang din dito. Okay. So, next. Yan, nakapag-deposit na tayo, di ba? Ayan na, ready na tayo mag-copy trade. Pero, ano ba muna yung copy trading? Sige, discuss natin. Discuss natin yan. Okay. Ang copy trading po ay isang paraan para makopy natin automatically yung trades ng other traders. Okay? So, yun lang po yung pinakasimpleng dyan, definition. Kakopy mo yung trades ng iba automatically. Okay? So, kaya sabi natin passive income kasi automatic yan. Okay? So, ito po yung structure ng copy trading natin. Simple lang, di ba? Simple lang. Ito yung master trader. Iba-iba po yung tawag natin dyan. Tawag natin yung master trader, social trader, experienced trader. Yan, yung mga common na tawag sa mga traders. Okay? Sa mga master trader. And then, eto tayo. Kayo pala. Ako din. Copy trader din ako. Okay. So, ako rin po ay isang master trader din. Nagpapakopy rin po ako ng trades. Okay. So, ito po tayo, copy trader. Kasi ito yung master trader na napili natin kopyahin. Ngayon, pag nag-click tayo ng copy, automatic po, link na tayo sa kanila. Nakaka-copy na natin yung trades nila. So, kung ano po yung trade ni master trader, kunwari nag-open siya ng buy sa ganitong, nag-open siya ng buy sa Euro USD at ganitong lot size, ganitong oras, ganon din po ang lalabas sa account ninyo automatic. Automatic po yan. Ngayon, kunwari, nanalo si master trader, nag-profit, nag-close siya ng trade, tapos nag-profit. Ganon din po sa inyo, automatic po. Profit kayo at automatic din po mako-close yung trades ninyo. Okay, so wala po kayong ginawang trading talaga. Si master trader po ang gumawa lahat ng trading. So, kayo nag-copy lang. Lahat kayo ng copiers nag-copy lang. Okay, so ano naman yung, so parang walang di ba? Walang effort talaga. So, paano naman si master trader niyan? Libre ba yan? Meron po tayong tinatawag na trader's fee. Okay? So, ito pong trader's fee is, kunwari si master trader, siniset niya yan sa sarili niya. So, usually po ang mga trader's fee natin is 10% to 30%. Iba-iba po yan. Bawat master trader, iba-iba po yung siniset nila na trader's fee. Depende kung ano bang gusto nila. Okay? So, kunwari po, si master trader, nag-set siya ng 30% trader's fee. Okay? Tapos, ang capital niya is 100. Tapos, kayo, syempre, as much as possible, parehas kayo ni master trader ng funds, ng capital. Or, pasok kayo dun sa nire-recommend niya na minimum or amount. So, karaniwan pong tanong is magkano ba ang kailangan natin para makapag-start? Depende po 'yan kung magkano yung minimum amount to copy ng master trader or recommended. Remember po, iba-iba po ang master trader natin, marami po sila. Iba-iba yung minimum amount to copy nila. So, depende po 'yan sa kokopyahan ninyo. Okay. So, kunwari po, di ba, $100. Tapos, si master trader nag-profit ng $10. So, kayo, profit na rin ng 10. Profit din kayo ng 10. Pero, yun nga, sa trader's fee, may 30% si master trader. So, yung 30% ng 10, mapupunta sa kanya. So, sa inyo, $7 na lang, sa kanya na yung 3. Okay? So, ngayon, ang balance ninyo na, is si master trader 110, ikaw 107. Okay. Okay. So okay, nag-trade ulit si master trader. Nag-trade ulit siya. Natalo siya ng $8. Okay, so natalo siya ng $8. So siya talo, ikaw talo ka din. Syempre, nakaka-copy ka. Okay, so magkano na lang yung balance mo? 99 na lang, di ba? 99 na lang. Ngayon, meron tayong sinasabi na minimum amount to copy, di ba? Sabi niya 100 siya. Madedetach ka ba sa kanya? Paano mangyayari niyan? Hindi po. Tuloy-tuloy pa rin po ang copy ninyo. Basta,
nakapag-copy na kayo sa kanya, okay lang. Kahit bumaba pa yung balance ninyo below the minimum, basta nakakopy na kayo sa kanya, okay lang yan. Okay? So yun na nga, nabawasan ka na ng $8, -8. So 99 na lang yung balance mo. Ang tanong, mababawasan ka pa rin ba ng trader's fee na 30%? Hindi na po. Kasi ang trader's fee is kinukuha natin sa profits or profit sharing. Ang profit sharing, doon tayo naghahati-hati sa profit. So dahil loss yung trade, walang makukuha si master trader. Okay? So kaya masasabi po natin na walang master trader na gustong ipatalo yung account nila. Kasi dyan po sila kumikita. Okay? Kailangan nilang ayusin yung trades nila kasi pag wala silang trade, wala silang profits, wala silang makukuhang trader's fee. Okay? So hindi po basta-basta talaga pwedeng magpa-copy lang. Kailangan mahusay ka para kopyahan ka. Okay? Okay, so magkano na yung balance mo? Magkano ba yan? 99 na lang, di ba? 99. Okay. Okay, so nag-trade ulit si Master Trader. Nag-trade siya, pangatlo na. Nag-profit siya ng $0.5. Okay, 0.5. So ikaw, profit ka rin ng 0.5. Okay, so magkano na yung balance mo? 99.5 na, di ba? 99.5. Okay. So since win trade yung nangyari sa kanya, tapos ikaw nag-profit ka rin, syempre win. Ang tanong, mababawasan ka pa rin ba ng trader's fee? Hindi pa rin po kasi yung balance mo is below pa rin dun sa original mong balance, dun sa initial balance mo na pinang-copy. Okay? So ito po napakagandang rin ito, no, yung feature ng copy trading natin na hindi talaga tayo basta-basta kinukuha ng trader's fee. Doon lang sa profit, di ba? Think ko fair na to, di ba? Para sa sa atin lahat. Okay. So, ito pa pala po. Ang mga master trader natin, marami po yan. Dito sa atin, sa Light Finance, marami po yan. Worldwide po ito. Okay? So, iba-iba po buong mundo, iba-ibang strategy. Meron tayo dito mga manual traders, meron tayo dito gumagamit ng robots, meron tayo dito iba-iba yung strategy, merong iba-iba yung yung capital requirement. Basta po marami talaga siyang option to copy. Iba-iba ang risk. May mga low risk, moderate, merong high. Okay? So, kayo po ang bahala mamili kung sino po ba yung gusto nyong kopyahin. Depende sa personality ninyo or dun sa risk appetite ninyo. Okay? So, wala pong idinidikta na ito ang i-copy mo. Wala pong ganoon. Malaya po tayong lahat kung sino ang gusto nating i-copy. Okay? And, ayun, iba-iba nga rin po ang trader's fee nila. Okay? And ito po pala, marami po kasing marami nang nang-i-scam, 'di ba? So, ang pagde-deposit po ay ang capital na ginagamit ng trader sa pagte-trade, hindi yung funds ng copiers. Meron pong sariling may personal funds po ang master trader na yun po ang tinitrade niya. Hindi po niya tinitrade yung pera ng mga copiers. Okay? So kung meron man po sa inyo na nanghihingi na dito mo i-deposit yung pera niya, huwag po kayo maniwala doon. Ang pagde-deposit po is sa account nyo lang. Wala pong iba. Sa account nyo lang po kayo magde-deposit. Huwag po kayo magde-deposit sa GCash ng iba. Okay? Huwag po kayo magsasend ng pera kahit kanino. Sa inyo lang po. Okay? So, iwasan na po natin yung mga na-scam. Ang dami po kasi. Okay? Kung peking ma'am lady man yung nakausap ninyo, tapos malalaman nyo naman yan kung nagpapadeposit siya sa ibang wallet, sa hindi nyo wallet. Kailangan po sa inyo lang po, ha? So, para maiwasan na rin natin kasi kawawa rin naman yung iba nating traders na na-scam. Okay. Okay, so ang copy trading po is
one time click lang. Kunwari po, ito po, siya po yung napili yung i-copy, hayaan nyo na po yun. Pwede nyo hayaan na lang yan. Okay? Kasi automatic naman po siya na po yung magte-trade. So, ang gagawin nyo na lang is tingnan nyo kung nag-profit ba or nag-loss. Ganun lang po. Okay? So, the only way na mag-i-stop copy kayo is kung i-click nyo po yung stop. May option po dyan. Pag kinlik nyo yung stop, natanggal na yung connection nyo sa kanya. Hindi na po yung nagka-copy trade. Okay? And then, isa pang way para mag-stop copy kayo, pag si master trader is nag-stop na rin. So, stop na kayo. Okay? Ayun po. Okay. So, yun. Ayan. Ako po, si ma'am, si Sir Brian pala to. Ay, si ma'am. Si ma'am lady po, nasa $50 yata siya. Minimum to copy. Okay. So, ay, sinasagot naman ni ma'am lady pala yung question and answer. So, tuloy pa rin tayo, okay? So, tuloy-tuloy lang po. Let's go. Okay. So, ano pala ang advantages and disadvantages ng copy trading? Okay, so hindi lang po ito porke passive income, puro na to, puro advantage na. Meron din po itong mga disadvantages. Okay? So, ito pong mga sasabihin ko is uh, ito po yung mga napapansin ko, okay? So, kung meron po kayong maidadagdag, share nyo naman. Tapos, kung meron kayong gustong dagdag, share nyo lang po, no? Okay, so number one is, ito po ay passive income. Okay? Kasi po, yun nga nasabi ko, na si master trader na ang bahala sa trading. Siya na po yung bahala sa lahat. Siya na mag-a-analyze, siya na mag-open ng position, siya na rin magko-close. Siya na lahat. Wala ka na talagang gagawin. Siya na lahat. Okay? So, passive. So, yung hindi mo na kailangan maging master trader, hindi mo na kailangan maging pro trader para maging profitable sa forex. Ang kailangan mo lang para maging profitable ka and consistent, ikakopy mo yung profitable and consistent din. Okay? So, na-skip mo na yung time sa pag-aaral ng forex. Na-skip mo na yung time sa pag-aaral ng forex, yung energy, yung time, wala na yon. Basta, ang ikakopy mo lang is yung profitable and consistent. Okay, so parehas na kayo. Para ka na ring master trader or para ka na ring pro trader pag ganun. Okay, and passive pa yan. Okay, so number 2 is yung versatility. Okay, so ano pong ibig ko sabihin dito? Tayo po, mga tao, iba-iba naman yung risk appetite natin, di ba? Lahat, hindi naman tayo lahat mga low risk or yung mga high risk. So, marami po tayong traders na pwedeng kopyahan, iba-iba yung risk appetite nila. So, kunwari po, ako po, low risk ako, pwede akong maghanap ng master trader na low risk din. So, parehas kami ng risk appetite. So, pampante ako na okay itong master trader nito, pasok siya sa akin, di ba? Tapos, kung high risk naman ako, pwede akong maghanap ng high risk trader. Kung gusto ko ng mabilisang profit, hanap ako ng high risk trader. Okay? Tandaan rin po pala natin, dito sa trading, high risk is equal to high reward. Low risk is equal to low reward. Okay? So, lagi pong ganyan, hindi po natin siya pwedeng pagbali-balik na rin. Lagi po natin tatandaan yan. Okay? And, pangatlo is liquidity. Okay? Dito po, pwede po nating mag-stop copy anytime. Kunwari, ayaw mo na mag-copy, o stop mo na anytime, okay lang yan. Wala problema yan, stop mo lang. Okay? Kung gusto mo mag-withdraw, kasi kailangan mo na yung pera, may biglang emergency, pwede mo i-withdraw yan anytime. Wala po tayong lock-in period. Okay? So, madali lang din po ang ating withdrawal. Napakadali lang. So, ayun, liquidity. Okay? And yung pang-apat is yung auto-compounding. Okay? So, ang auto-compounding po, kunwari po, di ba nga yung kanina example natin nag-profit na ng 110. Okay, so nag-profit ng $10.
So yung $10, automatic, ma-add po yan dun sa capital ninyo na 100. So ang magiging capital niya na po, ang balance niya is 110. Itong 110, ito na ang gagamitin yung capital pang trade ulit. Tapos, kung ano man yung profit nun, madadagdag ulit yun sa capital niyo. So 110 plus yung profit is equal to your new balance. Yun na po yung ulit gagamitin nyo pang trade. Okay, ano ang advantage dito? Kasi alam naman natin na bigger capital is equal to bigger profit. At mas mabilis tayo makapag-profit kung i-compound natin yung profits natin. Kasi alam naman natin na sinasabi nga na ang compounding is ano ba to? Eighth wonder of the world. Parang ganon. Tama ba ako? Okay? So, kung sino man yung parang sabi rin ni Einstein, kung sino yung nakakalam ng compounding will benefit from it. Pero kung yung hindi, ikaw tatalunin nito. Kunwari hindi ka aware kung ano man yung compounding. Okay? Kasi ito yung isang sa mga paraan para mas mapabilis natin yung paglago ng pera natin. Okay? So, disadvantage naman. Disadvantage. Ang disadvantage po is, number 1, nagtitrade tayo sa Forex. So, ito po ay walang 100% guarantee. Okay? Wala pong 100% guarantee na tayo magiging profitable. Kunwari, nakita natin yung trader na, nakita natin itong trader na to, ang ganda ng record, di ba? Talagang consistent, profitable. Wala pong guarantee, walang guarantee na next month, buhay pa siya or hindi pa siya, nandyan pa siya. Kasi nandyan yung chance na pwede siyang masunog. Okay? So, wala po tayong guarantee rito. That's why sinasabi natin na ilalagay lang natin yung pera na afford natin mawala. Okay? So, wala ring guarantee na kunwari, nag-deposit tayo ngayon, nag-copy trade tayo ngayon, bukas may profit tayo. Wala pong guarantee. Pwede po tayong matalo dito. Okay? So, kaya dapat po, kilalanin natin yung trader na copy natin. Maganda rin po na kahit pa paano maaral natin yung basics, kahit yung basics lang ng forex trading. Tapos tanongin pwede natin kausapin yung master trader, paano ka ba mag-trade, anong strategy mo, anong risk management mo para meron kang yung idea paano ba siya mag-trade. Kasi maganda rin, although hindi naman required, maganda pa rin na malaman mo paano ba gumagana yung forex trading, paano ba mag-trade. Tapos, syempre, pag nagti-trade ka, alam mo yung mga strategy, yung mga risk management. Pinaka-importante po rito yung risk management. Kasi, syempre, pera natin to. Alam natin, ano ba nangyayari dun sa pera ko. Okay, so, kilalanin natin yung trader na kokopyahan natin. Okay? And pangalawa, yung trader's fee. Isa sa mga disadvantage. Okay? Kasi, pwede ka naman mag-trade ng walang trader's fee. Magma-manual trade ka, ikaw mag-isa. Diba? Mag-trade ka sa sarili mo. Pero dahil nagka-copy trading tayo, meron tayong trader's fee na deduction sa atin. So, isa to sa mga disadvantage. Okay? So, although, iba-iba naman yung mga trader's fee ng mga master traders. So, hanap tayo yung reasonable trader's fee para hindi ganun kalaking deduction sa atin. Okay. Pangatlo is, parang nasabi ko na nga, high risk ang forex trading. Okay, so ito po ay isang disadvantage talaga dahil nagtitrade tayo sa isang high risk. Okay, so yun. So, kung may tanong po, type nyo lang ha. Pag hindi nasagot ni Ma'am Lady yan, sagutin natin. Kapag may unanswered. Yan. Tapos, kung meron po kayong tanong na hindi naman masagot ngayon, o kaya mamaya nyo pa may isip, pasok na po kayo dun sa webinar para hindi po tayo maligaw. Okay? Pasok po tayo dun. Tapos, ayun. Pasok lang tayo para nandun na tayo lahat. Kikita-kita tayo dun. Okay. So, isa pang common question, magkano ba ang pwede kong kitain sa copy trading? Or sa forex trading, copy trading? Kano ba? Ito po yan. Okay, depende po yan dito sa dalawa. Depende po yan sa capital ninyo.
at depende yan sa profitability ng trader na kokopyahan ninyo. Okay? So, para mas malinaw, bigyan ko po kayo ng isang example. Excuse me lang ha. Ayan. Okay, bigyan ko yung example. Hanapin natin si Ma'am Lady. Saan ba yun? Ito. Ito siya. Okay? Mamaya ipaliwanag ko rin sa inyo itong mga nangyayari dito. Huwag po kayo mag-alala. Ayan. So, punta lang tayo dito sa profile niya. Okay. So, sabihin natin, magkano ba ang pwede kong kitain sa copy trading? Okay? So, magawa tayong scenario. Okay? So, kunwari, meron kang $100, tapos, nag-copy ka dito kay FX Denily since day 1. Ano na siya? Day 259 na siya. 259 days na siya nag-trade. Magwa 1 year na. So, magkano bang pwede natin kitain kung nag-copy tayo ng $100 kay FX Denily since day 1? Okay. So, para ma-compute po natin yan, labas tayong calculator. Yan. Yan. Okay. So, ang gagawin po natin is, kukumputin natin yung ito lahat. Ito po kasi yung profitability niya monthly by month. So, makikita natin dito, July last year, 4.43%. Tapos, August, 3.5%. And then, nung September, 5% and so on. Ito, makikita nyo naman dyan. Okay. So, ipag-add po natin yan. Okay. Pagsama-samahin po natin yan para makita natin yung profitability niya since day 1. Okay. So, add lang natin 4.43 plus 3.54 plus 5.02 plus 9.12 plus 8.22 plus 6.56 plus 5.4 plus 3.83 minus 0.11. Okay, so merong ng 46%. Okay? So, mapapansin nyo po, 46 tapos dito 56, magkaiba, di ba? Kasi po, ito pong 56 is kasama na dyan yung kinita ng master trader from the trader's fee. Ito po yung trader's fee. Ito, so nag-set si Ma'am Lady ng 25%. Okay? So, 'di ba dapat kung wala siyang tinatanggap na trader's fee, 46 lang siya. Pero dahil nga may trader's fee siyang kinikita, naging 56% na siya. Okay, so magkaiba. So, kung titingin po tayo ng profitability, wag po tayo dito tumingin sa profile, dito sa gitna, sa ilalim ng picture niya. Dito po, monthly tayo tumingin. Okay? Dito, monthly natin tingnan para talagang yung totoo. Okay? Totoo rin naman to, may trader's fee nga lang. Okay? So, yung $100 mo, kumita na ng $46. Okay? Kumita na ng $46, wala kang ginagawa. Pero ibabawas pa pala natin yung trader's fee na 25%. So minus natin, minus 25% equals. Okay. So yung $100 mo, nag-profit na ng $34. Nang wala kang ginagawa, kahit iniwan mo yung pera mo dyan, yan na yung kinita. Alam mo yan, yung passive. Passive, yan yung kinita mo. $34. Okay? So, less than a year, nakita mo na 34% yung ginain ng pera mo. Saan ka makakita niyan, di ba? Ano lang yan? Ilang days lang yan? 259 days. So, tansya mo in a year, nasa ano na yan? Baka nasa more than half. Di ba? More than half. Okay. Okay, so ito na yung kinita mo. Ito yung kikitain ng pera mo, $100. Okay. So, para sa iba, okay na ito. Itong ganitong profitability. Para sa iba, maliit to. Okay. So, paanong solusyon natin? Kasi sabi nila, forex trading, malakas ang kitaan, di ba? Totoo naman. So, pwede natin gawin yun.
paano natin patataasin yung reward? Okay. So, tandaan natin, tataasan natin yung reward, tataas din yung risk. Okay. So, di ko na po dito i-discuss yun kasi medyo mahaba yon. Meron tayong copy settings na tinatawag. Okay? So, kapag nag-copy ka po sa isang trader, pwede mong i-modify yung settings depende sa gusto mo. So, kunwari po, gusto mong ang profitability mo is times 2 kung ano man yung kinikita ng master trader. So, kung itong 4, gusto mo monthly 8. Diba? Itong 3, gusto mo madoble yan. So, dun sa copy settings, i-edit mo lang. Maggagawa ka dun ng times 200%. Okay? Doon na lang natin sa Telegram discuss. Okay? So, pwede po yun. Kasi, yung sa iba, parang bitin sila sa ganitong profit $34. Okay? Pero tandaan po natin, na pag times 2 mo yung profitability, times 2 din yung risk mo. Okay? So, lagi po natin tatandaan yun. Ha? Okay? So, ano pa ibang option? Pwede tayong humanap ng ibang trader na kokopyahin. Yung mga high risk din, yung mga malalakasan. So, sino ba yung mga malalakasan dito? Ito. Ito si Gold Bear. Ito. Ito si Gold Bear, ayan. Ito isa to sa mga malakas. Tignan mo naman, oh. Ayan. Isang buwan pa lang, 34 days, so isang buwan, magkano na siya? Nasa 70% na siya. Diba? O, 44. Ito pala natin titingnan, diba? 18.65 plus 44.85. Oh, pala 63% na pala siya. Okay. So, sabihin natin na na sa isang buwan 63%, so less than 2 months pwede ka na mag-ROI. Pwede 'yun, di ba? Kung siya ang ikakopy mo. Di ba? Pero tandaan natin na ang risk, nakita mo na yung risk niya, di ba? Medyo mataas. Kasi high reward. Kasi high yung reward, so high risk din. Lagi po siyang magkasama. Okay, so copy responsibly, copy according to your risk appetite. Wala naman po tayong sinasabi na ito ang kopyahin mo. Ito lang. Wala po. Depende po yan sa inyo. So, pero maging responsable po tayo at maging aware sa mga risk na papasukin natin. Okay? And kunwari, kung gusto nyo man talaga siya i-copy, i-message nyo po siya. Ito po yung message. Oh. Ito. Click nyo po dito sa taas. Message nyo po siya, interviewin niyo ano bang diskarte mo, paano ba mag-trade, ano bang risk management mo, di ba? Meron ka bang GC? Pwede ba ako sumali dyan para updated kami mga copiers mo? Ganon. Di ba? So, maganda po na may communication tayo sa master trader. Okay? So, ano pang ibang paraan para tumaas pa yung profitability mo? Pwede mo naman, kunwari, ito si Ma'am Lady. Pwede mong taasan pa rin profitability niyan kahit si Ma'am Lady kopyahin mo. Anong gagawin mo? Taasan mo yung capital mo. Okay? So, kung kunwari $100, tapos 4% sa isang buwan, so meron kang $4 in a month. Diba? Sa iba, maaring mababa yan. So, kunwari, kung gusto mo man gawin siya na monthly, meron kang ita-times mo, kung kunwari, gusto mo ng profitability na $40 a month, edi gawin mong $1,000 yung capital mo. Ganun lang siya. Okay? So, sana po malinaw yon na yun ang profitability na doon natin malalaman yung profitability natin as copiers. Okay? Ayan. Okay, so ito naman po pala, check nyo naman yung mga social trader natin. Okay? So ito, check nyo lang. Wala naman sinasabi na ito ang copy niyo. Check nyo lang, baka magustuhan niyo. Ayan, syempre si Pension EA, ayan, ang FX Robot Empire, si Ma'am Janice, BitFX, ayan, lupit din to. Ayan, si FX Denily, ayan, BitFX Classic, meron din pa pala siyang isa pang account. Ito, mga malalakasan natin, sa akin kanina si Gold Bear, di ba? Ito rin, mga malalakas din to. Okay, ito po yung aking dalawa, si Kronos at si Apollo. Ngayon po, pwede nyo po akong kopyahin, pwede rin naman. Kaso,
Si Apollo po, bala ko muna i-stop muna to. So, wag nyo na muna kopyahin. Okay? Si Apollo. Sa, ano lang, magpo-post naman ako pag active na siya ulit. Okay. Si Kronos naman po, naka-post siya ngayon kasi nire-revise ko pa po yung EA niya. Robot po kasi to. Robot si Kronos. So, ini-improve ko pa para sa better risk management. Okay. So, may promo din po pala ako. May pa-promo ako na kung sino ang magkakapi kay Kronos, pwede siyang sumali dun sa aking GC na may free signal. May free signal din po ako. Okay. Pero ano po um, si Kronos hindi pa po active ngayon. So, as ano lang po, sabihin ko na lang siya pag nagte-trade na siya. Okay. Pero yun po yung aking pa-bonus. No? Para sa mga copier ni Kronos, may free signal. Okay. 200 minimum siya. Okay. Okay, ayun. Ayan, si Gold Bear. Ayan. Okay. So, yun, nakita natin, maraming traders na pwedeng kopyahin. Yung mga na-recommend natin. Tapos, marami pang iba. Marami pang iba. Pero paano natin malalaman kung good ba i-copy yung isang master trader na yon? Okay, so gumawa po ako dito ng isang checklist. Okay, ito po ay aking personal lang personal ko to. So pwede nyo rin po ito pagbasihan. Sabihin ko lang din po na ako ay isang low risk na trader. Ayoko na po ng high risk. Nadala na ako. Okay, so dito na lang ako sa low risk. At least wala masyadong stress. Ayun. So ito po yung aking checklist na ginawa. Paano natin malaman yung good na trader na ikakopy natin. Okay, so punta ulit tayo sa Light Finance. Ayan. Ato, gawin na natin si Ma'am Lady na na example na. So, punta tayo dito sa copy. Click nyo itong copy. Ayan. Okay, so dito po sa copy, meron tayo dito mga mga pre-selected. So dito yung mga favorites, ito yung mga naka-star. Tapos dito yung mga popular. Ayan, ito yung mga popular, mga sikat. Mga high profitability traders, ayan, makikita mo naman na yung profitability niya nasa 22,000 na. 22,000%. Diba? Naman, lakas naman yan. Tapos minimal risk. Ito rin yung mga minimal risk natin. Ayan, ito yung risk level, 2. Tapos makikita mo yung profitability. Siyempre, hindi ganun kataas. Diba? Okay. So, gawa po tayo ng senaryo. Okay? Gawa tayo ng senaryo. Kunwari ako ay isang copier na meron akong $100 at ako ay isang low risk lang ako. Okay? So kailangan po is ma-identify muna natin sa sarili natin ano bang risk appetite natin. Yun muna. Okay? So ako po ay isang low risk na may $100 at naghahanap ako ng trader na pwede kong kopyahin. Okay? So ano po pwede natin gawin? So punta po tayo dito sa popular. Yan, popular para lumabas itong option na to, itong select. So ipipiliin lang po natin siya. Okay? So, ang goal ko po pala sa paghanap nito is hanap ako ng Filipino trader. Bakit po Filipino trader ang nasabi ko? Kasi, kapag po Filipino trader, mas madali po natin siyang makakausap. Mas madali tayong makapagtanong ng sarili nating language. Mas madali nating ma-express yung gusto nating itanong. At ganun din yung trader. Mas madali niyang ma-explain yung gusto niyang sabihin. Kasi syempre, language natin Tagalog, di ba? Okay. And para pag-support sa ating mga kapwa Filipino traders, di ba? So, support natin sila by copying them also. Okay. Pero malaya ka naman. Always. Malaya kung sinong gusto mo i-copy, no problem yan. Okay. So, sa paghahanap po is, dahil nga gusto kong mahanap lahat ng Filipino traders, regardless of the profitability niya, kung marami ba siyang copiers, isasagad ko lahat ng parameters. Okay? So, sasagad ko yan, negative 100 hanggang sagad. Pero kung meron kayong gusto na trader na ito lang,
okay lang naman yun. Ano nyo lang po, kunwari, gusto nyo profitability niya, ano lang, nasa 10% to ganyan. 10% to 890%, di ba? Pwede naman ganyan. Tapos, kunwari, naghahanap kayo ng trader na ang commission is 15% lang. Ganyan. Pwede nyo i-adjust yan. Pero, for example po, sasagad natin para lumabas lahat ng Filipino traders. Okay, so sagad natin to lahat. Okay, sagad natin. 0. 0 din to. Number of copy traders, 0. Risk level, sagad din natin. Okay, sagad yan. And then sa region is, hanapin natin Philippines. Ayan. So, meron tayong 300 master traders na Filipino na pwede natin kopyahin. Okay, so click apply. Ayan. So, ito na sila. Lumabas sila. Okay. Ngayon po, ano nang susunod natin gawin? Meron tayong dalawang stage ng pag-filter. Okay? So, yung isa, yung una, yung mabilisan lang. Kasi ang dami niyan eh. Di ba? 300 nga yan eh. Di ba? Parang ang hirap man kung iisa-isahin mo yan. Di ba? Hirap yan. Unless marami kang oras, okay lang yan. Pero to be practical, ganito na lang. Hanap tayo ng, ano ba yung isang indication na maganda tong trader? Na okay siya i-inspect further. Okay? Makikita mo yan dito. Siyempre, yung pinakaunang-una. Diba? Yung nasa top, parang gano'n. Parang by ranking to eh, pag ganyan eh. Okay? So, ang hanapin mo is yung may magandang profitability chart. Yan ang pinakamagandang indicator. Okay? So, pag may nakita kang ganyan, uy, pataas, okay yan. Tapos, matagal na siya nagte-trade. Okay naman yung profitability, di ba? Okay, star mo na yan. Click mo na yung star. Okay, tapos check naman. Kahit mabilisan lang. Kasi ang dami yan. So, mabilisan, ang i-check mo na yung profitability chart. Ang i-check mo dyan, kailangan pataas siya. Okay? Kailangan pataas. Kung si BitFX titignan mo, classic, although may pababa siya, okay lang yan. Ang drawdown po is normal sa atin. Normal po ang pagbagsak. Pero ang importante is yung general trend. Kailangan pataas. Diba? Pataas yan. Yan ang pinaka-importante, pataas. Kahit may bagsak siya, okay lang yan. Huwag lang yung sobrang laking bagsak. Diba? Huwag naman ganun. Basta pataas. Okay? So, ito, kunwari, ito. Kita natin to. Pababa to, diba? Diba? Parang hindi ganun kaganda. Huwag na natin siya i-check. Huwag na natin siya i-bookmark. No? So, next ka na dyan. Hanap ka ulit. Diba? Ito, Clever FX. Good din yan. So, star mo. Ayan, diba? Star mo. Okay, star mo rin yan. Okay. So, kunwari, natapos ka na mag-star, natapos mo na yung stage 1 ng filtering mo, pumunta ka na sa favorites. Okay? So, ito po pala, reminder, star mo lang muna. Star mo lang muna. Huwag mo muna i-click yung trader. Kasi po, pag kinilik mo yan, tapos mapupunta ka sa profile niya, yung sinet mo kanina dito sa parameters, mawawala yon. So, ulitin mo na naman, mag-search ka na naman pa isa-isa. So, yun nga po, star mo muna bago mo i-check muna yung mga traders. Okay. So, after mo makapag-star, punta ka na dito sa favorites. Yan. So, nandito na sila lahat. Ito na yung mga napili mong trader na i-inspect mo further. Yung talagang masinsinang check mo. Diba? Okay. So, for our example, check natin si FX Denily. Okay. Check natin siya. Good ba siya i-copy? Check na natin. Ayan. Okay. So, ito po pala. Ito ang profitability chart ng master trader or yung parang performance niya. Makikita natin dito. Paano ba yung performance niya? So, makikita natin pataas. Okay, good. Okay, may bagsak. Okay lang yan. Normal po ang may bagsak. Okay lang yan. Ang iniiwasan natin yung sobrang laking bagsak. Yung sobrang laki, makikita mo naman yun eh. Yung sobrang laki, okay lang yan. Okay? So, yan yun. Kailangan pataas yan. And portfolio, ang portfolio po, dito po yung mga open trades niya, yung mga ongoing. No? So, okay pa, ongoing pa to hanggang ngayon. Okay? And makikita pala natin dito, meron nakaka-copy, ayun, may copy. Si master trader, nakaka-copy din sa isang master trader. Pwede po yon. Ang tanong,
Yung copier ba ni FX Denely, makokopy niya rin ba to si Pension EA? Hindi po niya makakopy. Ang makakopy lang nung copier ni FX Denely is yung trade mismo ni FX Denely. Okay? Sana po malinaw po yan ha. Trading history. Nandito po lahat ng trades simula day 1 ni Master Trader. Okay? Nandyan po lahat yan. Lahat ng history niya. So, pag in-scroll down mo yan, scroll down mo yan, di yan mauubos hanggat di ka napupunta sa day 1. Ayan. So, makikita mo dito yung transparency. Diba? And, makikita mo siya, may inspect mo siya, mare-review mo siya. Paano ba siya mag-loss? Meron ba siya malalaking losses? Yan, no? Malalaki ba yung profit niya? Paano ba siya mag-profit? Yan. Gaano ba siya katagal mag-hold ng trade? Nandito rin. Kasi dito yung opening and closing of positions eh. Nandiyan, no? Open siya ng gantong araw at oras, na-close niya ng ganitong oras, di ba? Makikita mo rin gaano ba siya kalaki mag-lot size, di ba? Ganyan. So, nandiyan po lahat yan. Okay? And then, ito yung info about trader. Okay? So, dito, makikita mo yung picture niya, yung username, yung profitability niya, nakasama na yung trader's fee, tapos, nandito yung trader's fee or commission fees. Okay, so si Ma'am Lady is 25% ang kanyang hinihingi. Okay? Tapos nandito yung kanyang profile description. Ayan. Usually po nandyan po yung kung magkano yung minimum amount to copy. Tapos kung ano yung copy settings na ikakopy mo sa kanya. Okay? Tapos at kung ano-ano pa mga information. Pwede nyo rin po siyang i-message yung trader dito sa write a message. Ayan, click nyo lang po yan. Okay. Tapos dito sa taas, pwede kayo dito mag-search ng trader kung sinong trader gusto nyo o kaya yung asset na gusto nyo. Okay. Tapos dito sa taas yung language. Ayan. Tapos dito naman yung iba't ibang shortcuts. Tapos pwede kayo mag-demo dito kung gusto mag-demo. Okay. Tapos dito, chat. Ayan, mga chat, di ba? Okay, partners commit notification. So, check nyo lang po lagi yung notification nyo. Tsaka iba dito kasi maganda rin po yung mga content nila dito. Okay? And then, ito yung country. Okay, tapos ito yung trading days niya. So, 259 days na siyang nagtitrade itong account na to. Tapos, ito yung kanyang personal asset. $318. Ito yung personal capital ni FX Denely. Ito naman yung capital ng lahat ng nakakopy sa kanya na 867 na tao. Okay? So, si FX Denely, hindi niya ginagamit to ha. Tandaan po natin. Hindi niya to tinitrade. Tinitrade niya ito lang, yung kanyang personal. Okay? Ito yung kanyang risk, 3. By the way, ang ating pong risk level is from 1 to 10. Ang 1 po ang pinaka low risk, 10 pinaka high risk. And ito yung kanyang profitability. Yan. So, monthly po tayo, monthly. So, July, August, September, yan, monthly. Ito yung kanyang profitability. Yan, okay. So, tumaas na pala siya. Di ba kanina pula to? No, tumaas. Ang galing. Very good. Ayan, okay. So, punta na tayo sa checklist natin. Yan, okay. So, yun nga po yung sinabi ko, di ba? Isa akong low risk trader na may $100 na nag-aanap ng trader na pwedeng kopyahan. So, gamitin natin itong checklist. So, number 1, ang copy trader's capital kailangan parehas dun sa social trader. Okay? So, magkano may capital ko? 100. Tapos, pag tinignan mo rito, ang minimum capital niya is 50. Okay? So, pasok na pasok yung 100 ko. Diba? Pasok na pasok yung 100 ko. May sobra pa ang 50 or pwedeng i-all-in ko yung 100. Ngayon po, may option tayo. Pwede nating i-all-in yung 100 or ipang-copy lang natin yung 50 tapos isang pang yung natirang 50 i-copy natin sa iba. Okay. So isa rin pong option yun yung i-diversify natin yung funds natin. Okay? Para syempre pag mas maganda 'di ba diversified. Pero depende po yan sa inyo. Okay? So hanap kung yung isang 50, hanap ka pa ng isa pang trader na minimum niya 50. Okay? So
So, yung 100 natin is pasok dun sa 50, ay dun sa minimum capital niya. Okay? So, check yan. Check. Number 2, yung period of trading is at least 90 days or 3 months. So, check natin. Ilang buwan na to? So, ang tagal na. Ang daming buwan na to. Ano to? 9 months. So, 259 days. So, napakatagal na niyan talaga. Ibig sabihin po niyan, na-prove na niya na yung kanyang system or yung kanyang strategy is consistent and profitable. Kasi yan, profit siya eh. Diba? And consistent. Okay? So, ayan. So, check tayo dyan. Kasi po, yung iba, sa ano lang, sa umpisa lang, sa umpisa lang malakas, sa umpisa lang sila magaling. Diba? Kaya hindi sila tumatagal. So, maganda po na yung 3 months, enough na po yun para makita natin na yung trader is consistent talaga sa kanyang strategy. Okay? Pangatlo, no profitability below 30%. Okay? Kasi po, pag draw down ka ng 30%, ano na yan, high risk na po yan. Okay? Sabihin, yung $100 mo natatalo ng $30. Okay? Ito po sa akin to Okay? So, may kita naman natin na okay siya, all good siya, monthly goods siya, di ba? Sabihin, kalma tayo dito, chillax lang tayo, chill lang tayo na alam natin na hindi siya nang gugulat, di ba? Hindi siya nang gugulat na biglang babaksak na gano'n. Ay, baka alam mo yun, yung kabado ka, baka bukas sunog na yung account mo. Wala naman siyang gano'n, okay? Kahit tignan mo dito sa profitability chart niya, wala naman siyang gano'n. Ang bagsak niya, maliliit lang. Ayan pak, di ba? Maliliit lang. So, hindi ka kakabahan na, alam mo yun, baka bukas biglang boing, bagsak yan. Wala naman. So, wag kang kabahan, okay pa to. Diba? So, yun. Risk, sunod tayo. Risk not higher than 6. So, ang risk niya is 3. Okay, so goods na goods yan. 3 lang. Okay. Check number of copy traders. Ilan ba yung copiers niya? Grabe naman to, 867. Diba? Napakarami po niyan. Alam ko si Ma'am Lady is yung top natin ngayon sa number of copy traders. So, congratulations po, ma'am. Napakagandang indicator nito na masasabi natin na good yung trader. Kasi maraming tumingin sa kanya, maraming nag-chinek siya, maraming nag-observe sa kanya paano ba mag-trade. Kasi 'di ba hindi ka naman magka-copy basta-basta unless i-check mo ng sa sarili mo eh. Sabihin maraming nag-check sa kanya at maraming naniniwala sa kanyang strategy. Okay, so yung daming tao na yan, ang daming nagtitiwala sa kanya. Okay? So, goods yan. Very good. Check commission fee, yung trader's fee. So, ang trader's fee is, ni Ma'am Lady, is 25%. Goods na po yan. Okay? 10 to 30%, maganda na po yan. Reasonable na po yan. Siguro, beyond 30, mga 40%, okay lang din. Basta very good yung trader. Kung deserve niya talaga yung 40%. Very good ba siya talaga? Sige, okay lang. Pero, yung 10 to 30, okay na rin po yun. Okay, number 2, yung second to the last, trader settings. Look for low risk option. Okay? So, ibang traders po kasi, dito sa profile nila, sinasabi nila na meron silang copy setting na pang low risk. Meron din sila sinasabi na copy option for high risk settings. So, kung na-mention po nila na meron ditong pang low risk, yun po yung sundin. Kung low risk ka. Okay? Kung dahil wala naman po siyang sinabi dito na low risk setting, pero makikita naman po natin dito na low risk siya, na 3. So, okay na rin po yan. So, masasabi ko na siya na low risk na rin siya. Okay? So, check to. Yung last, yung desired profitability ng copier is parehas dun sa yung kinakopy niya. Okay? So, nasabi ko nga po na ako, ang risk appetite ko, low risk lang ako. So, itong 4%, 3%, 5%, masaya na po ako dyan. Okay? So,
masaya na po ako dyan. Bilang ako na low risk trader, low risk copyer, itong 4%, 3%, masaya na po ako dyan. So, pasok siya sa aking panlasa, sa aking criteria na hinahanap. So, nasunod naman itong aking checklist, itong buong checklist ko. So, kakopy ko ba to si FX Denily? Yes, okay. So, kakopy ko yan. Kasi pasok siya talaga sa criteria ko lahat. Okay? So, ayun. Okay. So, ano pala, meron tayong one-stop shop. Okay, ito pong one-stop shop. Nandito po yung guide. Kunwari, pwede niyo po ito puntahan. So, puntahan natin yan. Okay. So, ito po yung mga guide natin. So, share ko na lang din yung link. Okay. So, i-bookmark nyo na lang po ito sa inyo. Bookmark nyo po sa browser ninyo. Ayan. Ito po, click nyo lang po yung guide. Okay. Again, yung questions po, lagay nyo po sa Q&A ha, para mabasa natin. Sa Q&A po, kasi natatabunan pag sa chat eh. Sa Q&A na lang po. Q&A. Okay. So, ito po yung guide. Dito sa guide, makita natin yung mga common questions natin. So, paano mag-open ng account, paano mag-deposit, paano yung promo code, di ba? Paano mag-withdraw. Tapos, yung iba pa, paano mag-copy trade, ano yung mga 4 copy settings natin, paano mag-edit, nandito po yan. Di ba? Tapos, kung gumagamit ka ba ng computer or laptop, paano ba siya i-navigate? Nandito rin po yan. So, puntahan nyo lang po. Ayan. Ay, may mga calculator din tayo dito, di ba? Tapos, yan, nandiyan yung iba-iba pa. Okay? So, puntahan nyo lang po yan. Sinend ko na po yung link dyan sa chat. So, malaking tulong po ito sa atin. Okay. Okay, so, mag-start na tayo mag-copy. So, kunwari, nagawa na natin lahat, di ba? Nakapag-register na tayo, verified na yung account natin, nakapag-deposit na tayo, nakahanap na tayo ng trader na kokopyahan natin, na-assess mo na sa sarili mo yung sarili mo, ano bang risk appetite mo, okay ba, fit ba sa'yo ang copy trading, fit ba sa'yo ang risk nung master trader na kinakopy mo, decided ka na ba talaga? Kung decided ka na, pwede ka na mag-copy. Okay? So, paano mag-copy? Paano mag-start? Okay. So, kunwari nandito ka ulit, diba? Nandito ka. Yan. Tapos, nakita mo na, okay, i-copy ko si FX Denily. Okay. So, dito sa taas, sa search bar, pwede mo search, type mo dyan, FX Denily. Napin mo dyan. Ayan, ito. Click mo yan. Okay. So, paano ba mag-copy? Yung pagka-copy is, click mo lang tong copy. Pero bago mo i-copy yan, wait lang. Punta ka muna dun sa profile niya. Basahin mo ulit yung yung profile niya. So sabi niya, minimum amount is 50 and copy trade ang settings mo is in proportion to my fund. Okay? So in proportion to my fund. So punta ka ulit doon sa profitability niya. Ayan. So sa copy set, lagay mo dito yung capital mo, di ba? 100. Ayan, 100. Ayan. Tapos copy settings, ito, in proportion to my fund. Ito po yung sinasabi ko na iba't ibang copy settings. So, hindi natin ma-discuss ngayon kasi sobrang haba na nito. Sa Telegram na lang. Okay, in proportion to my fund. Tapos copy open orders, pag kinilik mo to, kung ano man yung existing niya or yung running trades niya, makaka-copy mo din. Okay? So, ano ba, i-click ko ba to o hindi? Depende po yan dun sa master trader. So, i-message po nyo siya kung okay ba i-copy or wag na. Pero, usually po, kahit hindi na po, wag na po natin i-copy yan.
Okay lang naman yan. Ang makakopy mo is yung next trades na niya. Okay. Dito naman sa max loss and max profit. Kunwari po, ikaw, bilang copier, di ba nag-fund ka ng 100. Tapos, sinabi mo sa sarili mo, hindi ko afford mawala yung buong 100. Pag nag-draw down ng negative $50, cut na. Kunyari, si Master Trader, bumabagsak na to, di ba? Bumabagsak na yan. Pak! Sabi mo sa sarili mo, pag bumagsak pa siya ng negative 50, cut ko na. Detach ko na yung sarili ko. Kung ganun po ang gusto nyo, lagay nyo po yan dyan, negative 50. Yan. So, anong advantage niyan? Advantage niyan, kung sakali man nga na nagtuloy-tuloy talaga at pasunog na siya, masisave ka, maliligtas ka. Okay, ligtas ka, may $50 ka pang natira. Okay, ang disadvantage niyan, kung sakali man na mag-reversal, kasi hindi naman talaga natin alam ang takbo ng market, di ba? Kung mag-reversal yan at makabawi si trader, hindi ka nakasama doon. Kasi nag-detach ka na eh, na max loss ka na. Ibig sabihin, pag na-hit yan, detach ka na, stop ka na. Okay? Ganun po yun. So, kung meron kayong tanong kung ano ang magandang iset dyan, usually po, wag na. Zero na yan. Wag nyo na lang pong galawin yan. Unless gusto nyo talaga maglagay ng max loss or max profit, i-message nyo po si Master Trader kasi meron siyang sariling risk management. Ito po ay kasama sa risk management yung stop loss and take profit. Kasama po yan. Ngayon, kung lalagay nyo ng sarili nyong stop loss and take profit, magko-conflict na kayo ng Master Trader. Di ba? Magko-conflict na. So, tanong nyo po siya kung okay lang ba maglagay ako ng max loss na ganito. Ayun. Ngayon, sa max profit naman, ganun din. Pag na-hit na yung profit na sinet mo dyan, kung nalagay ka $10. Tapos, si Master Trader nag-profit $10. Pag nag-hit na yung profit, ma-stop copy ka na, ma-detach ka na. Okay? So, meron kang $10. So, ano ang advantage niyan? Advantage niyan, na-secure mo na yung 10. Na-secure mo na yung 10. Meron ka ng profit 10. Sure na kasi natamaan na yung 10 eh. Ang disadvantage niyan, pwede pang mas tumaas yan. Kasi hindi naman talaga, maaring hindi naman yan talaga ang take profit ng Master Trader. Maaring sinet niya yung TP niya dito. Pero ikaw, nag-out ka na rito. Diba? Pero ito pa talaga yung target niya. So, hindi ka nakasama doon. Kasi na-detach ka na. Kaya sinasabi natin na tanong niyo yung Master Trader. Pero wag niyo na lang lagyan. Kasi ito talaga pinakaano niya. Meron naman kasi sariling strategy talaga ang mga Master Trader. Okay. So, kapag okay na yan, click copy niyo lang. Teka, switch pala ako sa demo para mag-copy ko siya. Ayan, okay. So, hanapin natin ulit. FX Demily. Nawala. Yun. Ayan. Okay, so naka-demo account ako. So, copy settings, 100 in proportion to my funds, 00. Okay, copy. Ayun, okay, success. Okay, ano na susunod niya? Nakaka-copy na ako. Ang sunod niyan, pumunta ka na rito sa ilalim. Dito, sa lower left, meron dito portfolio. Click mo lang yan. Ayan, tapos makikita mo dito yung mga kinakopy mo. Okay, so hindi lang po isang pwede natin i-copy. Kahit maraming traders na i-copy natin pwede. As long as kaya ng funds mo. Okay? Kahit ilan yan. Okay, so ito yung kinakopy mo. Kunwari, ayaw mo na mag-copy, gusto mo na stop. Click mo lang yung stop. Okay? Kunwari, ayaw mo na talaga. Okay? Tapos, kunwari, gusto mo edit yung copy mo. Kunwari, di ba, 100 yung fund mo. Gusto mo dagdagan. O, i-edit mo lang. Pero mag-deposit ka muna, syempre, di ba? Edit mo lang, tapos lagay mo 120, ganyan. Tapos edit. Ma-edit, ganyan. Tapos gusto mo baguhin yung copy settings, pwede rin, di ba? Ganyan. So, dito yan, edit. Okay. So, ano nang susunod? Ano nang next step after mo mag-copy? Okay. Ang next step po niyan is, monitor mo na lang. Tapos, hintayin mo mag-profit. Tapos, i-secure mo na yung profit mo. Okay. So, nasabi ko nga po na pwede tayong mag-compound. Okay. Pero ako po, as bilang low risk, ang ginagawa ko po, kada mag-take profit na yung Master Trader,
yung profit is sinesecure ko na sa isa kong wallet. Kasi meron po tayong mga wallets dito. So, punta tayo dito sa MetaTrader. And ito yung mga wallet, ito mga trading account. Switch ko na pala sa live. Lipat ako. Meron pa kasi ako isang account. So, ito nakaka-copy rin to. Nagka-copy rin to. Ayan. So, ito may kinakopy ako. Ayan, sinocopy ko yung sarili ko. Tapos dito kay HG Terra. Nakakopy din ako. Ayan. Okay. So, kunwari, nag-profit na ako. Ito si HG Terra. Ang capital ko po sa kanya is 600. So, makikita mo na nag-profit na ako ng okay, gumagalaw pa. Ang lakas ng galaw ah. Okay, may profit na ako na $7. 6. Ayan, 8. Okay. So, anong gagawin ko? Kailangan ko ba i-stop? Hindi na po. Ang gagawin mo lang is, i-secure mo lang yung profit mo. So, nasabi ko nga pala na pwede natin i-compound, hayaan lang natin yung profit natin dito sa capital niya kasi na-add naman, di ba? Hayaan lang natin. Or, isa-secure mo yung profit mo. Yung profit mo, lipat mo na sa isang wallet mo para secured na yung profit mo ngayon. Okay? Ako po, ang masuggest ko, suggestion lang, saka na kayo mag-compound. Ang gawin nyo lang muna, kada profit, ilipat nyo hanggang makapag-ROI na kayo. Kapag ROI na kayo, risk-free na kayo. So, yung capital mo, nabawi mo na, tapos may naiwan pa doon sa master trader, ay yung sa pinangkakapi mo. Yung naiwan doon, i-compound mo na. Diba? I-compound mo, hayaan mo na yan. I-compound mo. At least, nabawi mo na yung capital mo. Ganon. Okay? So, kunwari po nag-profit na, paano natin mag-secure ng profit? Punta tayo dito sa MetaTrader. Tapos, ayan. Ito yung mga ito yung main account ko, ito. Tapos, itong part na to, ito yung internal transfer. Dito tayo maglilipat-lipat ng funds. Tapos, ito yung mga trading account ko. Ayan. So, dito, ito yung copy account kay HG Terra. Ito naman yung isa kong copy kay Kronos. Ayan, ito yung mga wallet. Okay. Tapos ito yung main wallet ko. Ito. Tapos, ito naman yung isa ko pang account. Dito ko nilalagay yung mga secured profits. So, pwede kayong mag-add ng account. Click nyo lang tong account na to. So, ako kasi nag-add account ako para doon ko ilagay yung mga secured profits ko. Para lang hindi ako malito. Nandyan lahat. So, nakapag-secure na ng 241. Diba? Very good. Diyan lang yan. Hindi na magagalaw yan. Okay. So, sinabi ko nga na ang capital ko is 600 kay HG Terra. So, kunwari gusto ko i-secure na yung mga perang yan. Okay, so makikita mo, $584 pa to. So, bakit nagkaganon? Kasi, ongoing pa yung trades niya. Okay? So, saka na po tayo maglipat ng funds kapag na-close na yung trade, pag na-close na ng position ni Master Trader, pag wala na siyang open trade, saka na po tayo maglipat. Okay? Or kapag mababa na yung drawdown, saka na tayo maglipat. Pero this case, hindi pa tayo makapaglipat kasi ongoing pa yung trades niya. Okay? So, pero kung sakali man, for example, na nag-profit na nga siya, so ang gagawin natin pag-transfer ito, hanapin natin itong account niya, tapos amount kung magkano ita-transfer mo. Kunwari, $84. Ayan. Tapos pili ka ng trading account kung saan siya mapupunta. Dito sa secured wallet ko, sa secured profits ko, dito siya. Tapos, click transfer. Tapos, yun na yun. Nasecure mo na yung profit mo. Okay? So, ano na susunod? Sunod na is withdrawal na. Withdraw na natin yung profits natin. Diba? Okay, so paano mag-withdraw? Dito ulit sa finance. Tapos withdrawal. Okay, so ayan. So, tandaan po natin na kung ano ang ginamit natin na deposit method, ganun din po sa withdrawal. Okay po. So, kunwari, tayo, nung nag-deposit tayo, di ba, bank transfer instant. So, ang withdrawal natin, bank transfer instant din. Okay? So, GCash tayo, di ba? Bank transfer, withdrawal, bank transfer, tapos add wallet. Kasi first time mo nga, di ba? Mag-add ka pala. So, click mo to, add. Tapos, lagay mo yung pangalan mo. Lagay mo yung GCash number mo. Tapos, ito, hanapin mo GCash.
Ayan, GCash. Ayan. Tapos bank branch name, lagay mo lang din GCash. Region mo, yung region mo nga, diba? Tapos kung saan city ka, then save. Okay? So, screenshot nyo na lang po itong part na to, para dun sa mga magwi-withdraw ng via GCash, ito lang po yung gagawin. Ganyan lang. Pero syempre, wag tong number ko. Diba? Kaya lagay nyo lang yung number nyo dyan. Tapos, yun. Ito lang po. Ganyan yung parang ilalagay niyo. Okay, so after nyan, save. And then, click nyo na yung nagawa nyong bank account na GCash. Tapos kung magkano yung i-withdraw nyo, sabihin mong 169. Ito pala. So itong wallet ko, hanapin ko yung wallet ko pala na secured profits. Dito yan, ito. Dito mag-withdraw sa secured profits ko. Yan. So, withdrawing ko na lahat yan, 241, sabihin natin. So, yung 241, may conversion yan sa ilalim na 13,000. Yan. Okay? So, after nyan, click nyo lang yung continue. Hindi ko na i-click, syempre. Click nyo lang yan, and then just follow the simple the steps, instruction. Then, okay na po yan. Ang withdrawal po natin is 1 to 3 days. Pero, usually po, kadalasan, within the day lang yan, or even hours. Okay? So, mag-request po tayo, sinasuggest po natin na mag-request tayo ng weekdays. Okay? Para kung makapag-request naman tayo ng Sabado-Linggo, okay lang din naman, pero expect mo na sa Monday na. Okay? So, ayun. So, nakapag-withdraw na tayo, non-profit na tayo. Very good. So, dyan po natatapos ang aking presentation. Sana po nalinawan po kayo. Tapos kung may tanong po kayo, pasok po kayo sa Telegram. Tuloy po natin yung discussion natin doon. At sagutin po natin yan. Okay? And i-promote ko na rin po pala. Pero, ito sige. Kung meron po sa inyo na gustong matuto paano gumawa ng kanyang sariling forex robot, o gusto niyang i-automate yung kanyang mga trades, ito po ay para sa mga manual traders lang, dun sa mga experienced traders na. Para po ito doon sa mga nagte-trade na. Yung marunong na mag-trade. Kung gusto niyo po matuto, message niyo lang po ako. Isa rin po akong affiliate ng isang EA development course kung saan tuturuan tayo gumawa ng ating sariling forex robot. Okay, so kung gusto niyo po matuto, PM niyo lang po ako. Okay? So, ayun. So, marami pong salamat. PowerPoint po. Sige, message niyo lang po dito. Message niyo po sa Telegram. Send ko po sa inyo. Okay po. Salamat sa lahat. Ayun Welcome po. guys. Thank you Coach Aaron for this opportunity. Sobrang Yes, na-appreciate welcome po. namin. Sobrang marami ba kayong tutunan guys? Type 1 nga ako, marami tutunan. Ayan. So, thank you, Coach Eds. Kay Coach Coach Aaron. Nalilito na, Sa no? mga nagtatanong po, nasa Telegram lang din ako ni Ma'am Lady. Doon po tayo. Yeah. Oo, sa Telegram. Di lang naka-on ngayon yung sa Telegram, pero ilalagay ko dun yung yung user ID ni Coach Aaron para ang ma-chat nyo is yung legit. Okay? Kasi baka ang ma-chat nyo is scammer. So, ingat po kayo. Tapos, if you have other questions po, feel free to message me lang sa Telegram. Ayan. So, thank you. Thank you pala, Coach Aaron, Welcome po. for Salamat po. this. Ayan. Ayan. So far, kamusta? May mga questions pa ba kayo, guys? Do you have any more questions? Pahingil ng link ng Telegram. And just, guys, i-follow nyo lang itong sinend ko na instruction. So, from step 1, meron po dyan, ayan. So, sinend ko step 1, mag-open muna kayo ng account sa Light Finance. And then, step 2 is, kailangan i-verify nyo yung account nyo. So, upload kayo ng ID nyo and proof of address. So, follow nyo lang yung sinabi kayo ni Coach Aaron na kailangan maayos po yung
picture nyo ng file, hindi po naka-crop, hindi malabo, hindi expired. And then, mag-fund po kayo ng account nyo. Make sure po na bago po kayo mag-fund ng account, kailangan po fully verified yung account nyo. Okay? Para hindi po kayo mahirapan sa pag-withdraw. And also, make sure po na magde-deposit lang kayo sa sarili nyong trading account. Hindi po kayo magde-deposit sa kahit kaninong bank account. Okay? Sa sariling trading account nyo lang po kayo magde-deposit. Kasi baka po yung scammer, yung nagpapanggap na ako, binibigyan kayo ng mga instruction and then sasabihin, dito kayo magde-deposit and then i-follow nyo siya. So marami na po silang naloloko kasi ginagaya nila yung format kung paano po yung pag-follow nito. Ginagaya nila yung instruction namin. Pero dun sa last part sa kanila, magde-deposit kayo sa bank account nila. Here po, wala po kayong pagde-depositan ng ibang bank account unless sa mismong trading account mo lang po. Okay? Yung step 4 naman po, yung request mapping, it is my way to check if you are under my team. Otherwise, if you're not under my team, I will not welcome you on my Telegram. So you're not part of my team kung hindi po kayo nakamap. Okay? So, ngayon, you can start copy trading. Sa step 5 naman po, pwede nyo pong i-copy yung aking trading. Okay? So far, meron na po tayong 800 plus na copiers. So, that means marami po nagtitiwala sa mga trades ko. So, pwede nyo pong i-observe, pwede nyo i-check, pwede nyo tignan yung mga trades ko kung kamusta ba, profitable ba. Yung trading ko, by the way, is very conservative. When you say very conservative, hindi po tumataas ng 10% yung kinikita dyan. Okay? So, wag po kayong mag-expect na sobrang laki ng kikitain nyo dyan kasi conservative nga po yung trades ko. And also, kung gusto nyo naman po medyo mataas-taas yung inyong capital, ay yung inyong kikitain, then kailangan po medyo mas mataas din yung inyong capital. Tapos, pwede nyo i-change yung copy setting. Palitan nyo lang po siya. Say for example, in this case, say for example, ito, pakita ko lang sa inyo. Kung gusto nyo kunwari i-copy yung sa akin, pwede nyo i-change yung copy setting nyo, palitan nyo lang yan. Tapos, gawin yung percentage of each trade volume, palitan nyo lang siya yung percentage ng copy nyo. Okay, pwede nyo gawin 200%, 300%. Pero, make sure nyo po na dapat yung inyong capital dapat malaki din. Okay? It's either ima-match nyo yung capital ko or tataasan nyo, mas mataas dun sa capital ko yung ima-match nyo. Para po, hindi po kayo masunugan. Kasi kapag tinaasan po yung percent of the volume, that means mas risky po yung sa inyo. Pero syempre, mas mataas yung potential profit nyo kapag mataas yung percentage of each trade's volume. Kasi tataasan yan eh. Say for example, ang tinitrade ko lang is $1. Pero since sinet nyo ng 500%, magiging $500 na po siya. Diba? So, ganun po siya, guys. Malaki po yung risk na to. Ayan. So, i-check nyo kung ang aking personal asset is $318. So, make sure nyo na ang personal asset nyo rin is nasa $318. So, ganun po siya para at least lesser yung risk. Okay? So, follow nyo lang yan yung nandiyan sa chat box. Follow nyo lang yun nandiyan sa chat box. Doon sa mga nasa Facebook, nandyan sa pinned section naman po yung instruction kung paano po kayo makakapag-copy trade, yung step-by-step guide. Tapos naman po, yung question nyo, pahingi ng indicator, supply demand, send ko po yung indicator doon lang sa mga, sa akin, connected. Okay? Pwede nyo ako i-PM sa Telegram. Make sure na ang i-PM nyo is yung mismong Telegram ko. Okay? Kasi baka ang ma-PM nyo is yung scammer eh. Yung spelling po ng ng Telegram ko is Lady Danely. Wala pong ibang spelling yan. Okay? So, lagay ko po dito. Ayan. So, isa lang po yung aking Telegram. Wala na pong iba. Wala pong Lady Danely 1, Lady Danely 2, or Lady Danely double Y. Wala pong ganun. So, kahit verified account yon yung scammer, hindi pa rin po ako yun. Basta iba po yung spelling, hindi po ako yun. Mag-ingat kayo sa mga scammer. And then, this webinar is recorded po. I will be uploading this on my YouTube, okay? So, my YouTube account ko. And then, I will be sending the link dun po sa Telegram channel natin. So, make sure na mag-join po kayo dun sa Telegram, okay? If you have other questions, dun po tayo sa Telegram. And also, you can join po yung ating Facebook Messenger. Meron din po tayong Messenger. Ayan, pwede po kayo mag-join dyan.
So, ayun lang po guys. I hope marami kayong tutunan, nag-enjoy kayo tonight. And thank you for staying. And I really appreciate you guys are really eager to learn. And I hope maging profitable din kayo sa trading journey nyo. And if you want to learn about trading, manual trading, gusto nyo matuto kung paano kayo mag-execute ng orders, paano kayo maglalagay ng take profit, stop loss, at ng entry, yun po, nag-guide din po kami doon kung gusto niyo matuto. Basta po papasok po kayo under economy. So si economy po is a trading technology system po wherein nagtuturo po siya ng mga trading system kung saan po kayo matututo. And then meron din po tayong mga GC dun sa ating mga OFW. So kung OFW po kayo and located po kayo sa area na to, yan sa location na yan, pwede po kayong mag-join sa GC. Nandyan po ang aking mga leaders. So sila po yung mag-guide sa inyo. Kung meron pong mag-chat sa inyo na scammer, make sure lang po na hindi po kayo magda-deposit kahit kanino. Okay? So yung pang mga leaders natin, sila po yung tuturo sa inyo kung paano po kayo makakapag-trade, makakapag-execute ng orders, paano kayo matututo from basic to advanced knowledge. So ayun lang guys. And if you have more questions, message nyo lang po ako sa aking Telegram. Maraming salamat po sa oras nyo and have a good night. Bye guys!